Sa pagsasaliksik ng maraming disiplina mula science, engineering, IT, history, political science, economics, history, at marami pang ibang pinag-aralan sa mundo, mayroong tinatawag na peer review, ang pagsisiyasat ng naisulat ng isang tao upang alamin kung tama at makatotohanan ang sinulat niya. Fact-checking, ika nga sa Ingles, at paggamit ng iba't ibang sources para malaman ang totoo. Sa isang interview ng GMA7 kay Dr. Lisandro Claudio, meron siyang mga sinabi tungkol sa martial law na bibigyan ko ng peer review. Ang first 28 seconds ng interview ay introduction. Okay, Leloy, pinag-uusapan ngayon, no? Itong pelikulang General Luna. I'll ask you, kahit historian ka, sa kabila ng paghanga ng marami na nakapanood nito dun sa karakter ni Luna, may mga nakapansin din na may pagka-diktador yung kanyang ugali, yung kanyang leadership, no? So, parang may tendency talaga itong mga leaders natin na maging diktador. At 70 years later, nagkaroon nga tayo ng official, formal dictatorship in the form of martial law. Well, fallacy of hasty generalization and oversimplification. Sa balat ng host na hindi ko kailangan alamin ng pangalan, mapapansin na sinisingit yung isang sine tungkol kay Juan Luna para ilagay yung framework o punto ng pag-uusapan. Si Juan Luna ay isang tinawag na diktador, kaya ang usapan dito tungkol sa diktador. Ang hindi sinasabi sa inyo ng host, oversimplification ang ginagawa niya. Kapag diktador si Juan Luna, may kasaysayan sa Pilipinas ng pagiging diktador. Kung ikaw ay isang idiot Aquino follower, tatanggapin mo na lang na totoo ang sinasabi ng host kasi hindi ka marunong mag-isip ng tama at hindi mo alam ang ibig sabihin ng oversimplification. Oversimplification ang paggamit kay Juan Luna upang ikumpara kay Ferdinand Marcos kahit walang koneksyon yung dalawang tao sa isa't isa. Maliban sa silang dalawa ay ipinanganak sa isla ng Luzon. Kung idiot Aquino follower ka namang pagpipilitan mo na totoo ang kabobohan na ito. Kasi hindi mo naman kayang gumamit ng critical thinking, tuloy natin ang interview. Unang-una, marami tayong klaseng leader. Si General Luna ay isang general, so ito yung military leader. Iba dapat yung disposition ng political leader. At kung tignan natin yung mga political leader natin, oo nga, nagkaroon ng diktador, kagaya ni Ferdinand Marcos. But we've also had a number of Democrats in the Philippines. Kaya kung sasabihin natin, hiyang ang diktadura sa Pilipinas, actually masasabi natin mas hiyang pa ang demokrasya sa Pilipinas. Mali ang definition ng Democrats. Ang hirit ni Claudio tungkol sa leadership ay tama. Mayroong military leaders at mayroong political leaders. Ngunit yung paggamit niya na Democrats daw ang political leaders ay mali. Ang Democrats ay isang grupo ng mga politicians sa Amerika at iba pang bahagi ng mundo na ang paniniwala sa politika ay base sa pagrerespeto ng kalayaan ng isang tao at ang kakayahan ng taong ito na tahakin ang sariling landas ayon sa batas ng lipunan. Ika nga, ang mga Democrats ay liberals o kalayaan na walang batid at hangganan. Ang hirit ni Claudio na hiyang pa ang demokrasya sa Pilipinas ay stating the obvious o ang pagsasabi na alam na ng lahat. Siyempre, karamihan ng mga pinuno sa Pilipinas ay base sa demokrasya dahil ang Pilipinas, Republic of the Philippines, na ang namamahala ay pinili ng mga tao. So alam natin ngayon na wala silang masyadong alam sa political theory. Okay, so anniversary na September 20. That's the official anniversary, di ba? I mean, it wasn't really the exact date kung kailan na nag-umpisa yung martial law. So, paano naging September 21 ulit? Kasi yung tunay na date ay September 23. Oh, actually, birthday ko yun, Howie. Okay. So, pinanganak ko nung... So, 21 is divisible by 7. And yung favorite number ni Marcos, kasi swerte daw, ay 7. Kaya, binackdate niya yung declaration of martial law. Napaka-superstitious pala itong si Marcos, no? He believes in this kind of numerology. Okay. So, okay. Numerology, itong bahagi ng interview na ito, ilalagay sa isipan ninyo na mahilig si Marcos sa numerology, ang paggamit ng numero dahil swerte daw ito. So iniligay na sa isip ninyo na diktador si Marcos at pag-uusapan siya dito. At mahilig din siya sa mga pamahiin. Masama na raw si Marcos at kalokohan din ang mga ginagawa ni Marcos dahil mahilig raw siya sa mga pamahiin. Dapat ang maalala ng kabataan? Ano ba dapat ang itinuturo sa kanila tungkol sa martial law? Well, sa akin, malinaw ang dapat tinuturo sa martial law na ito ay panahon kung saan maraming nanakaw sa kaban ng bayan, maraming na-torture, maraming na-imprison na political detainee, at ito yung bumali talaga sa demokrasya at ekonomiya ng Pilipinas. So, medyo hard sila ito, medyo categorical yung sinasabi ko, dahil marami tayong problema ngayon relative to sa mga sinasabi ng mga kabataan sa social media na hindi naman talaga nagbabasa tungkol sa kasaysayan. Definition of martial law. Ang problema ni Claudio dito sa hirit niya ay ang hindi pagbibigay ng kahulugan ng martial law. Hindi sasabihin ni Claudio na ang martial law
ay may batayan sa 1935 Constitution at kayang gamitin ito ng presidente upang tigilin ang kaguluhan na nangyayari sa Pilipinas. Sasabihin ni Claudio na masama ang martial law at ito ang dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. Ito yung tinatawag na oversimplification or hasty generalization. Isa itong fallacy o ang pagsasabi na ang 1 plus 1 plus 1 is equal to 7. Mali ang impormasyon na ginagamit ni Claudio upang ipaliwanag ng lubusan ang martial law. Hindi ko alam kung nakakuha ng Political Science 101 si Claudio. Sa Political Science 101 o 102, pinapag-aralan ang kahulugan ng martial law. May doktor na si Claudio ni hindi man lang bigyan ng kahulugan ang martial law ayon sa Political Science 101 o 102. Ang hindi pa sasabihin ni Claudio, ang direct effect ng martial law sa ekonomiya ng bansa ay walang batayan. Kahit harapin ko si Claudio, sasabihin ko sa kanya na walang economic law, walang economic theory, o walang economic principle na nagbibigay ng koneksyon ng martial law at economic performance ng isang bansa. Uulitin ko para malinaw. Para kay Claudio at sa mga Idiot Aquino followers na naniniwala kay Claudio, walang economic law, walang economic theory o economic principle na magbibigay ng koneksyon ng martial law at economic performance ng isang bansa. 2 minutes pa lang yung interview. Binanata na naman tayo ng mga nanonood ng isang fallacy at non sequitur. It does not follow na kapag nagtatag ng martial law ang isang pangulo, magiging masama ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa. 2 fallacies committed in 2 minutes, oversimplification o hasty generalization at non sequitur. Hirit man ni Claudio, categorical sinasabi niya. Hindi categorical sinasabi mo, Claudio. Ang sinasabi mo, fallacies. At natapat ka lang sa camera, nagmamarunong ka na. Dr. Claudio tawag sa kanya. Nag-aral sa Kyoto University sa Japan sa Center for Southeast Asian Studies. Sa mga Idiot Aquino followers na puro mangmang, lulusot ang kabobohan na sinasabi ni Claudio. Sa mga kabataan daw sa social media na hindi raw nakapag-aral lang Pol-Sci 101, 102, Economics at History, ay yung mga fallacy ni Claudio, hindi lulusot. Utuin mo mga Idiot Aquino followers na mangmang, Claudio. Ihaharap kita sa mga kasama mo sa Kyoto University. Yung mga hirit mo dito sa interview na 2 minutes pa lang ang haba, hindi lulusot.